umaga Pilipinas, unti-unti na pong nakukumpleto ang 21-member delegates para sa pagsisimula ng APEC Economic Leaders Meeting simula ngayong araw, November 18 hanggang bukas po, Huwebes, November 19, 2015. At as of kaninang umaga ay dalawang APEC leaders na lang ang hinihintay na dumating sa ating bansa bago makumpletong opisyal na pagsisimula ng APEC Summit 2015. Tama ka dyan, Kathy. Naantay na lang ang pagdating ni Japan Prime Minister Shinzo Abe at ni Singapore Lee Hsien Loong upang makumpleto na ang mga delegado po sa gaganapin o ginagawang APEC Economic Leaders Meeting dito po sa ating bansa. Alam mo, nakagagaan isipin na makukumpleto na itong 21 heads of economies na dadalo dito sa inaantabayanan nating APEC Summit ngayong araw. At kaya sa totoo lang, araw-araw yata ay lalong nadadagdagan ng mahigpit ang seguridad, lalo nga dyan sa particular na area ng Pasay. Inyo po pa rin napapanood ang special coverage ng telebisyon ng Bayan. Ito po ang APEC Philippines 2015. Ako po si Kathy San Gabriel, kasama sina Aljo Bendijo at Vivienne Gulia. Aljo? Yeah. Pag-usapan natin mamaya, Miss Kathy and Vivienne, ang security preparation na ginagawa ng ating mga otoridad, ganun din ang traffic dahil konting pasensya, no? Yun po ang paalala ng ating pamalaan sa lahat pong apektado ng traffic. Hanggang Biyernes po yan, medyo matraffic talaga on Friday kasi magsisiuwi na rin ng mga delegado. So ipatutupad pa rin ang itong scheme, no? Stop and go scheme na pinatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Highway Patrol Group. So konting pasensya lang po, sabi nga ng ating pong gobyerno. At ngunit dahil nga ipinatupad na yung suspensyon ng klase at ng trabaho sa pampubliko at pribadong sektor, Aljo and Vivienne, ay nakita natin ang improvement, malaking improvement sa lagay ng daloy ng trapiko. At dahil nga dyan ay inaasahan na ngayong araw hanggang bukas ay wala nang masyadong maabala sa mabigat na daloy ng traffic. Mamaya makakausap din natin ang General Manager ng MMDA para bigyan tayo ng karagdagang update ukol sa mga ipinatutupad pa rin na traffic schemes at maging yung mga adjustment. Kasi di ba naalala natin noong Lunes ay malaking abala ang naranasan ng maraming motorista sa kahabaan ng Coastal Road at yun din iba pang mga lunsod, no? Yung Las Piñas at Parañaque patungo naman sa may area ng MOA at ng Rojas Boulevard. Magiging factor din dyan sa daloy ng mga sasakyan yung weather ngayong araw. Kaninang umaga, I understand, ay medyo umuulan sa bahagi ng Pasay at ngayon din magkakaroon ng additional road closures doon po sa bahagi ng MOA kung saan gaganapin ang dinner maya-maya lamang at syempre doon sa mga hotels at doon sa pagdadausan nitong APEC Summit. Aljo, kanina inabanggit mo ang mga hinihintay pa nating APEC delegates at para bigyan tayo ng update ukol dyan, panuorin natin ang ulat na ito ni Jade Miguel. Nagsidatingan na sa bansa ang ilang economic leaders para dumalo sa APEC Economic Leaders Meeting sa Nobyembre 18 hanggang 19. Dakong alas 12:24 ng tanghali dumating si Chinese President Xi Jinping. Siya ang pinakaunang presidente ng China na dumalaw sa bansa sa loob ng 10 taon dulot ng patuloy na issue ng pag-aagawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Isa rin sa mga pinakakilalang pinuno na dumating nitong Martes si US President Barack Obama na dumating kaninang alas 11:20 ng umaga sa Villamor Air Base. Dakong alas 8:22 ng umaga naman dumating si Vietnam President Truong Tan Sang sa NAIA Terminal 1. Kasunod ni Obama na dumating si South Korea President Park Geun-hye at Australian Prime Minister Malcolm Turnbull. Bago naman mag alas 2 ng tanghali dumating si Malaysian Prime Minister Najib Razak. Samantala, kabilang sa mga pinuno na nauna nang dumating sa bansa ay sina Chilean President Michelle Bachelet, former Taiwan Vice President Vincent Xiao, Colombian
Mexican President Juan Manuel Santos, Prime Minister ng Papua New Guinea na si Peter O'Neill at Chief Executive ng Hong Kong na si CY Leung. Nananatili namang nakakordon ang mga kalsada patungo at malapit sa airport, partikular sa NAIA, at nananatili pa rin kanselado ang lahat ng flights para i-accommodate ang pagdating ng lahat ng pinunong bansa na dadalo sa APEC Economic Leaders Meeting sa PICC. Para sa APEC 2015, Jade Miguel, Telebisyon ng Bayan. At bukod po sa mga nabanggit ni Jade, dumating din sa bansa ang Pangulo ng Mexico, Punong Ministro ng New Zealand at ang Punong Ministro ng Canada. Narito ang report ni Sweden Velado. Isang araw bago ganapin ang tinatawag na main event ng APEC 2015, ang APEC Economic Leaders Meeting o AELM, ay sunod-sunod na ang pagdagsa ng mga pinuno at kinatawan ng 20 kasaping ekonomiya ng APEC. 5 minuto bago mag-alauna ng Martes, lumapag sa Villamor Air Base ang eroplanong lulan si Mexican President Enrique Peña Nieto na sinalubong naman nila Vice Presidente Jejomar Binay at Department of Tourism Secretary Ramon Jimenez. Bago ang AELM na gaganapin sa PICC, ay inasikaso muna ni Nieto ang kanyang official state visit sa bansa. Ito ang unang pagkakataong may pinuno ng Mexico na bumisita sa Pilipinas makalipas ang mahigit 5 dekada. Isa sa mga layunin ng state visit ay mas pasiglahin ang samahan sa pagitan ng Mexico at Pilipinas, lalo na sa pandaigdigang pakikipagkalakalan at iba pang international affairs. Pasado 2:00 ng hapon naman, dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 si New Zealand Prime Minister John Key, sakay ng Royal New Zealand Air Force aircraft. Mula sa NAIA, dumiretso si Key sa pinagdausan ng APEC SME Summit sa lungsod ng Makati, kasunod o convoy ang 15 mga sasakyan. Sa nasabing summit, inihayag ni Key na bawat bansa ay may natatanging mga kayamanan o resources na maaaring gamitin sa kalakalan. Samantala, dumating naman dakong 5:40 ng hapon ang punong ministro ng Canada na si Justin Trudeau na sinalubong ni Canadian Ambassador to the Philippines Neil Reeder, Philippine Ambassador to Canada Petronila Garcia at Agriculture Secretary Proceso Alcala. Ito naman ang unang pagkakataong sasabak sa pandaigdigang pulong si Trudeau matapos maluklok sa pwesto. At nais niyang kunin ang oportunidad na ito na makipag-usap at simulan ang pagbuo ng political relation sa kanyang mga kapwa pinuno. 70% ng private labor force ng Canada ay binubuo ng mga maliliit na negosyo, kaya naman isa sa mga isyong nais niyang talakayin ay pagbibigay suporta sa micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Para sa APEC 2015, ako si Sweden Velado, Telebisyon ng Bayan. Ang APEC Summit na ito ay naging magandang paraan para makaniig ng Pilipinas ang mga kalapit bansa nito at mas mapagtibay pa ang pagtutulungan sa mga pangangailangan ng bansa. Nagkaroon po ng pagkakataon si President Aquino na makapanayam sina Papua New Guinea Prime Minister Peter O'Neill at Colombian President Juan Manuel Santos. Ang kabuuang detalye ihatid sa atin ni Elena Luna. Nagkasundo sina Pangulong Aquino at Prime Minister Peter O'Neill na palakasin pa ang people-to-people ties ng Pilipinas at Papua New Guinea sa kanilang naging pagpupulong sa Malacanang. Ayon sa Prime Minister, may mahigit 30,000 Pilipino ang naninirahan sa Papua New Guinea at malaki ang kontribusyon ng mga Pilipinong teachers sa kanilang bansa. Sa kanila ring naging bilateral meeting, hiniling ni Prime Minister O'Neill ang suporta ni Pangulong Aquino sa gaganaping pagpupulong ng climate change sa Paris, France, kung saan chairman ang Papua New Guinea ng Pacific Islands Forum. Ayon kay O'Neill, mahalaga para sa kanilang bansa ang naging karanasan ng Pilipinas sa climate change adaptation at mitigation. Kasunod nito, kinilala ng Prime Minister ang Pilipinas bilang isa sa 3 malalaking rice exporters sa Papua New Guinea. Pinasalamatan niya ang technology transfer at technical assistance ng Pilipinas sa kanilang bansa. Tanghali naman nang mag-courtesy call kay Pangulong Aquino ang presidente ng Colombia na si Juan Manuel Santos. Hindi kasapi ng APEC ang Colombia pero nasa bansa siya sa imbitasyon ni Pangulong Aquino para makibahagi sa APEC Pacific Alliance informal conversation. Sinabi ni PCOO Secretary Sandy Coloma na pinasalamatan ng Pangulo si President Santos sa kanyang pagdating at sinabing magbubunga rin ang mga inisyatibo ng Colombia na maging kasapi ng APEC. Kasunod nito, binati ni Pangulong Aquino si Santos sa pagsulong ng kanilang prosesong pangkapayapaan, partikular ang negosasyon sa Revolutionary Armed Forces ng Colombia.
Pinaabot ng Pangulo ang kanyang good wishes sa nakatakdang paglagda ng kanilang final agreement sa susunod na taon. Naging paksa rin ng dalawang leader ang parehong isyong hinaharap ng Colombia at Pilipinas, ang paglaban sa bentahan ng iligal na droga at drug abuse. Ikinuwento ni Pangulong Aquino ang mga hakbang na ginagawa sa Pilipinas habang nag-alok naman ng tulong si President Santos batay sa kanilang mga karanasan. Ibinahagi rin ni Pangulong Aquino kay President Santos ang mga programa sa Pilipinas laban sa kahirapan gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Conditional Cash Transfer Program at PhilHealth Universal Healthcare. Sinabi naman ni President Santos na ang Pilipinas ang kanilang sinusundan sa pamamaraan ng paglaban sa epekto ng climate change. Tumugon naman si Pangulong Aquino na nakahanda ang Pilipinas na ibahagi ang pamamaraang Build Back Better. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Kahapon ng umaga ay nagkaroon din ng pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Highlight ng bilateral meeting ang nabuong partnership agreement patungkol sa defense at maritime security ng dalawang bansa. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na palakasin pa ang strategic partnership sa larangan ng politika, ekonomiya, agrikultura, defense at maritime security. Dalawang kasunduan ang nilagdaan ng dalawang bansa, ang pagbuo ng strategic partnership at ang pag-amyenda sa 2010 Philippine-Vietnam Memorandum of Agreement sa supply ng Vietnamese rice sa Pilipinas. Sa bilateral meeting ni Pangulo Aquino at Vietnamese President Truong Tan Sa, isinulong rin ng dalawang leader ang judicial and law cooperation, scientific, socio-cultural, technical at multilateral cooperation. Pinagtibay ni Pangulo Aquino at Truong Tan Sang ang mga kasunduan kaugnay na rin ay ka-40 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Vietnam. Binigyan din dito ang mas pinaigting na maritime cooperation sa larangan ng safety and law enforcement. I'm truly pleased to say that today our foreign ministers signed the joint statement on the establishment of a strategic partnership between our countries, a vital step towards strengthening the friendship our peoples have enjoyed all these centuries. This comes at an auspicious period as we prepare for the celebration of the 40th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Philippines and Vietnam come 2016. Allow me to emphasize, we believe that the establishment of this strategic partnership will provide further impetus to deepen our cooperation, particularly in the areas of economic, agricultural, defense, and maritime engagement, areas that are truly vital to the strategic interests of both our nations. Through this agreement, we have committed to increase our bilateral trade beyond 2016. We also took note of the activities specified in the joint statement, endeavors that we can both explore to enhance trade and investment activity between us, and by so doing open more doors of meaningful opportunities for our citizens and our brethren in ASEAN. Kinilala ni Pangulo Aquino ang kahalagahan ng maritime cooperation sa Vietnam para na rin sa pagtiyak ng regional security. Kabilang sa natalakay ng dalawa ang inihain ng Pilipinas sa International Tribunal sa usapin ng territorial dispute sa West Philippine Sea sa China, kung saan iginiit ang posisyong resolbahin ito sa mapayapang paraan. Katulad ng Pilipinas at China, ang Vietnam ay kabilang sa mga may inaangking teritoryo sa West Philippine Sea kasama ang Taiwan, Brunei at Malaysia. Both the President and I recognize the importance of maritime and ocean issues in our bilateral relations. I am pleased to note the close contact and high-level cooperation between our Coast Guards and fisheries authorities, especially as regards search and rescue at sea and oil spill preparedness. These joint activities go hand in hand with our shared determination to foster stability within our region. Likewise, during our meeting, the President and I discussed the recent ruling of the Arbitral Tribunal as regards the case we put forward concerning the sea west of our nation and east of Vietnam, a sea known to us by so many names. As I impressed upon the President, this decision represents a significant step forward in our quest for a peaceful, impartial resolution as regards the disputes, as well as the clarification of our rights under the UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. The Philippines indeed looks forward to presenting the merits of our claims in the very near future. Iginit rin ng Pangulo na ang pagsusulong pa rin ng Pilipinas sa pagbuo ng matibay na Code of Conduct on the South China Sea sa idaraos ng ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. The Philippines cannot overemphasize the importance of ensuring the full and effective implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, as well as the urgent need for parties to conclude negotiations on the Code of Conduct.
This is a shared aspiration that we will continue to advance as I take part in my final ASEAN Summit as President of the Philippines. Mr. President, I have to say, you and your countrymen have been outstanding partners to me and my people. Rest assured, in my remaining months in office, you can expect nothing less than a solid commitment from me and my administration that with you, we will continue to work to build a more stable, more progressive ASEAN, an ASEAN where fairness and justice reign, an ASEAN of meaningful opportunities, an ASEAN that we can proudly bequeath to future generations. Ipinahayag naman ng leader ng Vietnam na ang ginawang bilateral meeting ay naging pagkakataon na masuri pa ng dalawang bansa ang nilagdaang strategic partnership, partikular na sa usapin ng maritime security. Tôi và ngài Tổng thống cũng đã chia sẻ quan ngại về diễn biến. Mr. President and I shared our concerns over the recent developments in the East Sea or the South China Sea, affecting trust, peace, security, and stability in the region. We also reaffirmed the importance of ensuring peace, stability, maritime security, safety, and freedom of navigation and overflight in the South China Sea, as well as settling maritime disputes on the basis of international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa larangan ng ekonomiya, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na palawakin pa ang trade and investment. Hiniling rin ni Pangulo Aquino ang suporta sa Vietnam para sa posibleng partisipasyon ng Pilipinas kapag tumanggap na ng mga bagong miyembro sa Trans-Pacific Partnership o TPP. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Ating pong mga napanood na ulat yung mga naging bilateral meeting ng Pangulong Aquino kasama ang iba't ibang mga leaders ng mga APEC economies na dumadalo nga ngayon sa APEC Summit. Yung bilateral meetings nito, hindi ito kasama talaga dun sa programa ng APEC. Ito yung mga pribadong pagpupulong ng Pangulo at kasamang iba pang mga leader ng mga ekonomiya na nandito sa ating bansa. Yan, kasi talagang may significance naman ng pag-uusap ng bilateral meetings na ito, mga private talks no, sa pagitan ng mga world leaders, halimbawa dyan sa freedom of navigation na nais namang i-emphasize, no? Hindi lang ng Pilipinas, kundi ng Amerika. Kasi paano naman tayo makipagnegosyo sa ating mga kalapit bayan dito po sa ASEAN kung hindi tayo pwede makadaan sa South China Sea. Although, dinidinig na ngayon yung merito kasi nga nakuha na ng United Nations Convention of the Law of the Sea ng International Tribunal ang jurisdiction upang dinggin ang ating pong petisyon dyan na tayo meron tayong karapatan sa West Philippine Sea. So inaantay na lang natin yung merito. So kaya kahapon, di ba, pumunta si US President Barack Obama sa Navy headquarters at talaga namang nagbigay pa ng karagdagang mga equipment ng Amerika upang sa ganon ay pagpapatuloy natin ang paglalayag dyan sa West Philippine Sea, paigit ang freedom of navigation. Nakakatuwa na kahapon mismong si Pangulong Obama ang nagbigay ng commitment na ironclad ang kanilang suporta sa pagdepensa sa ating bansa at sa pagdepensa din dito sa freedom of navigation na tinatawag lalo na sa bahagi ng West Philippine Sea. At nagbigay din o nag-promise si US President Barack Obama na magbibigay ng 2 additional na barko at para higit na palakasin ang ating maritime security dito sa Pilipinas. At nabanggit din doon sa mga reports kanina, Aljo and Kathy, yung naging pagpupulong between Mexican President Nieto and President Aquino at ilan sa kanilang mga sinign na deal yung tungkol dito sa higit na kooperasyon para labanan yung drug trade, yung illegal drugs at higit pang kooperasyon para palakasin din yung counter-terrorism efforts. Aside from that, yung pangatlong Memorandum of Understanding ay between the Department of Tourism at the Department of Tourism of Mexico patungkol naman sa kooperasyon pagdating sa turismo. Kaya inaasahan nga dun sa mga bilateral meetings na ito, maraming mga kasunduan ang mabubuo. Ngayong araw, nakaschedule ang Pangulong Aquino na makipag-meet kay US President Barack Obama at 6 na iba pang leaders. So punong-puno po ang schedule ng ating Pangulong Aquino ngayong araw aside from the APEC activities. At saka nakatakda ding makikipag-usap
ang ating mahal na Pangulong Aquino kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe na nakatakdang dumating ngayong araw na ito dito po sa ating bansa para sa APEC Summit at pagbibigyan din ng to also pave the way for Tokyo na magbigay din katulad ng ginagawa at ginawa ng Amerika na magbigay din ng mga used military equipment katulad ng mga plano, importante yan at mga patrol boats dahil we're talking of islands here in the Philippines. Napakarami pong isla, archipelago, dapat talagang paigtingin pa ang maritime defense and security ng Pilipinas. Aljo, Vivian, seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa ating isinasagawang APEC Summit. Yan po ang tatalakayin namin sa aming pagbabalik.